Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Attorney Reggie Tongol, si Angela Lagunzad at si Rina Villamor Camara. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Pagbaba ng bilang ng krimen sa bansa, ibinida sa ika-116 na anibersaryo ng PNP. Pangulong Duterte magbibigay ng 2 milyong pisong pabuya sa makakatugis sa bawat pulis na kasabwat ng mga paruhinog sa Osamis City. Pagrepaso sa SAL-N Law, ipinanukala ni Senate Majority Leader Senator Tito Sotto kasunod ng kontrobersiyang kinakaharap ni COMELEC Chairman Andres Bautista. Commission on Elections Chairman Andres Bautista nagsampa ng mga kaso laban kay Patricia Paz Bautista. Kumpanyang tumanggap ng kargamento na naglalaman ng 6.4 billion pesos na halaga ng shabu, itinangging alam nila ang nilalaman ng kontrabando. Pamilya Marcos dumalo sa pagdinig ukol sa umunoy maanumalyang paggamit ng Tobacco Excise Tax Fund sa Ilocos Norte. Military General na umano'y protektor ng pamilya Paruhinog na sangkot sa illegal drugs, pinaiimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines. Bahagi ng itinatayong Skyway 3 project sa Quirino, Manila, bubuksan sa mga motorista sa ikalawang bahagi ng 2018. Una sa ating mga balita ngayong hapon, ipinanukala ni Senator Tito Sotto ang pagrepaso sa Republic Act 6713 o Code of Conduct for Public Officers kung saan nakapaloob ang SAL-N rules kasunod ng kontrobersiyang kinakaharap ngayon ni Commission on Elections o COMELEC Chairman Andres Bautista. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Nais ni Senate Majority Leader Senator Tito Sotto na repasuhin ng Senado ang RA 6713 o mas kilala bilang SAL-N Law upang malinawan kung paano ito iniikutan ng ibang mga opisyal ng gobyerno. Gaya halimbawa ng mga opisyal na halatang mayayaman at maraming ari-arian, ngunit mas maliit ang nakalagay sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. There are some details in the way the SAL-N is being filed that is being circumvented, I think. Especially if the allegations against the COMELEC chairman is correct. Batay sa aligasyon ni Patricia Paz Bautista, nasa 1 bilyong piso umano ang tagong yaman ni COMELEC Chairman Andres Bautista. May mga deposito rin umano ito sa bangko na aabot sa 329 million pesos ang kabuuang balanse. Pero 176 million pesos lamang ang net worth na idineklara nito sa kanyang SAL-N. Ayon kay Sotto, nangyari na ito sa panahon ng impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Kaya't mahalagaan niya na mas mapag-aralan kung paano mas mabibigyan ng pangil ang SAL-N Law. Ang nakalagay doon, pag meron ang maling entry, kukurikin mo lang. Hindi mo napakagaan yun. Snowpig mo lang. Malalakas ang loob pag sinungaling ngayon. Hindi patiyak ng senador kung anong mga probisyon ng SAL-N Law ang babaguhin. Malalaman niya ito kung papayag ang kanyang mga kasamahan sa Senado na imbestigahan ang kontrobersiyang kinakaharap ni Chairman Bautista. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Sinampahan na ng kaso ni Commission on Elections o COMELEC Chairman Andres Bautista ang kanyang asawang si Patricia Paz Bautista bunsod ng mga akusasyon nito laban sa kanya. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Kinumpirma ni COMELEC Chairman Andres Bautista ang pagsasampa ng reklamo laban sa kanyang asawa. Grave coercion, qualified theft at robbery, extortion in the form of grave and life threats ang haharapin ni Mrs. Patricia Paz Bautista sa Taguig Prosecutor's Office. These are all public records, so you can just check. Muli namang itinanggi ng Paul Chief ang akusasyong misdeclaration sa kanyang 2016 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Samantala, batay sa Facebook post ng biyenan ni Chairman Bautista na si Baby Cruz Vasquez, ikinalulungkot niya ang nangyayari sa mag-asawa. Masakit din para sa kanya na makita ang mga apo na naaapektuhan ng issue. Ngunit kilala naman anya si Chairman Bautista bilang isang mabuting asawa, ama at taong may integridad.
kaya hindi siya makapaniwala sa mga akusasyon laban dito kahit pamula ito sa kanyang sariling anak. I think it's better if you speak to her, no, about it. Sinabi naman ng abogado ni Mrs. Bautista na walang basehan ang mga reklamong isinampa sa kanyang kliyente. The documents na nahanap ni Mrs. Bautista, ito po ay nahanap sa kanyang conjugal dwelling, sa conjugal dwelling niya at hindi po sa kung saan. Yun po yung tamang dapat gawin ng isang may bahay. Pag makahanap ka po ng mga dokumento na kaduda-duda, obligasyon mo po i-report yan agad sa ating pamahalaan. Inililihis lang din anya ng Paul Chief ang issue upang hindi siya madiin sa issue ng kanyang hidden wealth. Buhay. Alam niyo po, hindi po ito issue ng personal nilang buhay. Ang issue po ito yung kapakanan ng ating bayan. Huwag nating hayaang ilihis ni Chairman Andy Bautista yung tunay na issue dito sa labang ito. Samantala, sinubukan rin ng UNTV News na kunin ang panig ng Divina Law Office kaugnay ng pagsasampa ng libel case laban kay Mrs. Bautista. Ngunit maglalabas na lang anya sila ng official statement kaugnay nito. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hihilingin naman ng National Bureau of Investigation o NBI na makuha ang mga bank record ni COMELEC Chairman Andres Bautista kaugnay ng kanilang investigasyon sa umano'y tagong yaman nito. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Pabubuksan ng NBI ang bank accounts ni COMELEC Chairman Andres Bautista. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, hihilingin ng NBI ang bank records ni Bautista sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC kaugnay ng investigasyon sa umano'y tagong yaman nito. Magiging basehan nito ang impormasyong ibinigay ni Mrs. Patricia Paz Bautista na mayroong 329 million pesos na deposito ang Paul Chief sa 35 accounts sa Luzon Development Bank. Kasama yun doon sa directive ko. Sa AMLA, pati yung some PCGG information about some anomalies. I'm not referring to anybody. I'm still talking with PCGG officers. Ditong Lunes, inatasan ni Aguirre ang NBI na alamin ang posibleng pananagutan ni Bautista sa kabiguan umano nito na ideklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ang sinasabing mga bank accounts. Kasama rin sa pinaiimbestigahan ang posibleng paglabag ni Bautista sa Anti-Money Laundering Act at kaparehong mga batas. Ayon sa kalihim, pwedeng gamitin laban kay Bautista ang mga ebidensyang makakalap ng NBI. Gagamitin kung pwedeng gamitin sa Senate, pwedeng gamitin rin sa House for purposes of these impeachment proceedings. Ang mahalaga sa ngayon ayon sa kalihim ay makakalap sila ng ebidensya na siyang magpapatunay kung totoo o hindi ang mga paratang kay Chairman Bautista. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Ipinagpapatuloy ngayon ng Kamara ang investigasyon sa umunang maanumalyang paggamit ng Tobacco Excise Tax Fund ng Ilocos Norte Government. Dumalo din sa pagdinig ang pamilya Marcos. Ito ang balita ni Grace Casim. Sabay-sabay na dumating sina Ilocos Norte Governor Amy Marcos, ang inang si Congresswoman Imelda Marcos at ang kapatid na si dating Senador Bongbong Marcos sa Kamara. Pati mga taga-suporta ng pamilya Marcos present din sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability hinggil sa umunoy pagbili ni Governor Amy Marcos ng mahigit 100 sasakyan noong 2011 hanggang 2012 gamit ang 66 million peso Tobacco Excise Tax Fund. Sa pagdinig ngayong araw, kinwestiyon ni House Majority Floor Leader Congressman Rudy Fariñas ang umano'y paggamit ni Governor Marcos ng cash advance sa pagbabayad ng mga sasakyan na aniya ay pinagbabawal sa batas. Nakalagay po kasi sa Local Government Code, Section 339, cash advances. No cash advance shall be granted to any local official or employee, elective or appointive, unless made in accordance with the rules and regulations as the COA may prescribe. Yes. Sagot naman ang gobernadora, walang nakitang anomalya ang Commission on Audit sa kanyang mga transaksyon. Hindi ko nasasabi na prohibited cash advance ito dahil pumasa sa COA audit, post-audit. Samantala, pabumiliti ka lamang ang nakikitang dahilan ng mga Marcos sa issue.
I'm not sure why it ended up here in the House, but I think this began as a political conflict in Ilocos Norte and turned into a personal one. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Plano ng Department of Public Works and Highways at ng Department of Transportation na mapakinabangan na sa lalong madaling panahon ang itinatayong Skyway Stage 3 project. Target ng pamahalaan na mabuksan ang isang bahagi nito sa mga motorista sa ikalawang quarter ng taong 2018. Ito ang balita ni Joanna. Ininspeksyon kanina ng DPWH at DOTR ang konstruksyon ng Skyway Stage 3 project sa bahagi ng Quirino Avenue sa Maynila. Ang 14.82 km Skyway ay isang elevated expressway mula sa Buendia, Makati hanggang Balintawak sa Quezon City. Mayroon itong 8 interchange sections. Ang Buendia, President Quirino Avenue, Plaza Dilao, Nagtahan, Aurora Boulevard, E. Rodriguez Avenue, Quezon Avenue, Sergeant Rivera at Balintawak sa Quezon City. Sa pamamagitan nito, ang dating 2 oras na biyahe mula Makati hanggang Quezon City ay magiging 20 minuto na lang. Sa ngayon ay sinisikap na ng DPWH na tapusin ang bahagi ng Quirino exit upang mapakinabangan na ng mga motorista sa susunod na taon. We can expect that by first half of next year, ma-open na po yung first exit ng Skyway. And then tuloy-tuloy na po yan. As construction continues, we'll be opening additional ramps, exit ramps. Mga 14 yung exit ramps ng Skyway extension. Ito yung itinatayong Skyway 3 project ng Department of Public Works and Highways. Ayon nga sa ahensya, sa ngayon ay nasa 30% pa lamang nitong proyekto ang kanilang natatapos. At inaasahan nga itong makukumpleto pagsapit ng taong 2020. Samantala, inaasikaso na rin ng DPWH ang nasa 50% ng right-of-way issues o mga residential at business establishment na tatamaan ng itinatayong proyekto. Plano ng DPWH at DOTR na utay-utayin ang pagbubukas ng Skyway depende sa bahaging matatapos. Bagamat merong ng target na second quarter, itutulak-tulak pa rin natin yan para mapaga without sacrificing quality, safety, and reasonability of cost. Oras na makumpleto ang proyekto, inaasahang makatutulong ito sa pagpapaluwag ng trapiko sa Metro Manila dahil tinatayang nasa 55,000 mga sasakyan ang mababawas sa EDSA at C5 araw-araw. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng DOTR at Toll Regulatory Board kung magkano ang ipapataw na toll sa Skyway Extension. Joanna Nano, UNTV News and Rescue, Manila. Hindi isinulong ng ASEAN Foreign Minister sa ilalim ng chairmanship ni Secretary Alan Peter Cayetano ang arbitral ruling sa West Philippine Sea dispute. Ayon kay dating National Security Advisor at former Congressman Roy Logoles, posibleng ito ay dahil sa pakinabang ng Pilipinas sa China. Ito ang balita ni Joyce Balancio. There's no doubt that we do not like the actions of some players, including China, in the past. What we're saying is we're making progress, so we have to do better. You go back to the past so that you don't repeat it in the future. But if you go back in the past just to scold, Progresong pang-ekonomiya ang idinahila ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano kung bakit hindi na binanggit sa statement ng ASEAN Foreign Ministers ang arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas kontra China sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Naiintindihan ito ni dating National Security Advisor Roy Logoles dahil kailangan balansehin ng Pilipinas ang relasyon nito sa China, lalo na't may nakukuhang pakinabang ang ating bansa sa kanila. They want to avoid an irritant. The Philippines, as the host, we all know that the President would like to strengthen the economic engagement with China. Economic package that we got last year, projects, loans, credits, grants, investments, and also trade. So they're giving that priority right now. Sa kabila nito, nangangamba si Goles sa maaring ibunga kapag patuloy na hindi isusulong ng Duterte administration ang karapatan natin sa West Philippine Sea, lalo't patuloy ang ginagawang militarization at reclamation ng China sa lugar. Medyo delikado yung trade-off na yon kasi hindi natin alam kung ano magiging epekto nito sa ating paninindigan because we will have to negotiate the arbitral tribunal ruling
Now, a lot of people are worried, including myself, that this might weaken our position in the end. Ayon naman sa direktor ng Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea na si Attorney J. Batong Bakal, isang malaking bagay na binigyan diin naman ng ASEAN ministers ang importansya ng pagpapatigil sa militarization sa South China Sea kahit patapos na ang installations ng China sa lugar. Inaasahan naman na bago matapos ang serye ng pulong ng ASEAN ngayong taon sa ilalim ng chairmanship ng Pilipinas, may isasapinal na ang Code of Conduct na maaring maging legally binding sa pagitan ng mga bansang may overlapping claims sa West Philippine Sea. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Quezon City. Iba't ibang programa ang isinagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa kasabay ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng ASEAN. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Bukod sa Metro Manila, nagsagawa din ng mga aktibidad sa iba't ibang lugar sa bansa kaugnay ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Sa Bacolod City, isang 1,000-member choir mula sa 10 public schools ang umawit ng ASEAN Anthem at ASEAN Hymn. Matapos ito ay isang fireworks display ang isinagawa na pinangunahan ng mga city official. Sa Rizal, nagniningning ang windmill farm sa Barangay Halayhayin, Pililya. Matapos pailawan ito ng mga kulay na sumisimbolo ng ASEAN na pula, asol at dilaw. Ang 27 wind turbine farm ang itinuturing na pangunahing tourist attraction sa probinsya na dinarayo ng madaming turista. Sa Baguio City naman, nagkaroon ng pagtatanghal ang Baguio City National High School Special Program for the Arts. Nagliwanag din ang City Hall dahil sa pagpapailaw ng ASEAN lanterns na may mga disenyong anahaw leaf, sampagita flower at mga vinta na sumisimbolo ng pagkakaisa ng ASEAN nations. Sa Eastern Visayas, 5 lugar ang nagsagawa ng simultaneous ceremonial landmark lighting ng ASEAN lanterns. Ayon kay Tacloban Mayor Cristina Romualdez, simboliko para sa lalawigan ang selebrasyon dahil sa malaking tulong ng ASEAN countries sa rehabilitation at recovery matapos ang 2013 Super Typhoon Yolanda. At sa Davao City, bumida ang iba't ibang kultura ng Mindanao sa ethnic at tribal dance ng mga estudyante mula sa iba't ibang kolehiyo sa syudad. Pinangunahan ni Mayor Sara Duterte Carpio kasama ang ilang Indonesian officials ang event na dinaluhan ng iba't ibang government units. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Philippines. Susunod sa ito ang balita. Kumpanyang tumanggap ng kargamento na naglalaman ng 6.4 billion pesos na halaga ng shabu, itinangging alam nila ang nilalaman ng kontrabando. Pag-iimprenta ng mga balota ang gagamitin sa barangay at sangguniang kabataan elections. Sinimulan na ng Commission on Elections kahit hindi pa tiyak kung tuloy ang October polls. Lokal na pamahalaan ng Quezon City umaasa pa ring mapagbibigyan pa ng DENR at MMDA na magamit pa pansamantala ang Payatas Dam site. Ipinagdiwang ngayong araw ang ika-100 at 16 na anibersaryo ng Philippine National Police o PNP. Isa sa mga ipinagmamalaki ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ay ang pagbaba ng krimen sa bansa. Mula sa Camp Crame, itong balita ni Monokson Live. Mon, go ahead! Yes, Attorney Reg, epektibo ang kampanya ng PNP sa pagsugpo ng iba't ibang mga krimen dito sa bansa. Ipinagmalaki kanina ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na nagpakita siya ng mga datos sa pagbaba ng kriminalidad sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ikinumpara ni PNP Chief de la Rosa ang accomplishment ng pambansang pulisya mula noong taong 2015 hanggang sa taong 2017. Mayroong 6 focus crimes ang PNP na target na masugpo ng pulisya.
Simula July 2015 hanggang June 2017, nakapagtala ng pagbaba sa krimen ng PNP. Pagbaba ng 17.44% sa physical injury, 33.94% sa robbery, 38.41% sa theft, 47.59% na pagbaba sa carnapping of motor vehicle, 39.86% sa carnapping of motorcycle at pagbaba na 7.23% sa rape cases. Nasa 31% ang ibinaba ng krimen simula ng ilunsad ang Oplan Double Barrel sa bansa. Malaki naman ang naging ambag ng Oplan Double Barrel upang bumagsak ng 500 billion pesos ang kita ng mga illegal drug operator sa bansa. Tinutukan rin ng PNP ang pagsugpo sa mga tiwaling pulis. Nasa halos 2,000 pulis ang nasampahan ng kasong administratibo at halos 300 ang nadismiss sa serbisyo. Bukod sa mga tiwaling pulis, marami ring mga high-value targets ang sumuko sa PNP. Mahigit 3,000 high-value target ang sumuko. 1,340 ang naaresto. Subalit sa kasamaang palad ay mayroong 141 na mga pulis ang namatay sa operasyon laban sa mga high-value targets. Attorney Reg, nangako naman si Pangulong Duterte na nakahanda siyang tulungan at suportahan ang mga pulis basta't magtatapat lamang ang mga ito sa kanilang tungkulin. Ipinunto rin ni Pangulong Duterte kanina na sisikapin ng Administrasyong Duterte na puro brand new ang mga kagamitan na ipagagamit sa mga pulis at maging sa mga sundalo. Yung munang latest mula dito sa Camp Crame, balik sa iyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Monokson, nag-uulat mula sa Camp Crame. Sa ibang balita, sinimulan na ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-iimprenta ng mga balotang gagamitin sa barangay at sangguniang kabataan o SK election. Ito ay kahit na wala pang katiyakan kung tuloy ba o hindi ang October polls. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Nag-imprenta na kaninang umaga ang Commission on Elections ng mga official ballot na gagamitin sakaling matuloy ngayong taon ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections. Una nilang isinalang sa printing machines ang mga balotang gagamitin sa Batanes. Isusunod dito ang iba pang malalayong lugar gaya ng Caraga, Cordillera Administrative Region, mga rehiyon sa norte at huli ang Metro Manila. Hindi naman kasama sa listahan ang paglilimbag ng mga balota para sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM region, bunsod ng nangyayaring armed conflict doon. 10,000 balota ang target nilang matapos ngayong araw. Samantala, 100,000 to 1.5 million kada araw ang nais nilang maimprenta sa buwan ng Agosto. Pagsapit naman ng Setyembre hanggang October 9, plano nilang maabot ang 2 milyong daily output. Target makapag-imprenta ng kabuuang 77.2 million official ballots sa loob ng 60 araw. 56 million dito ay para sa barangay elections at 21 million naman para sa SK elections. Nilinaw ng COMELEC na bagaman hindi pa tiyak kung matutuloy ang October polls, minabuti na rin nilang paghandaan ito. Either we will pass a resolution to say basta yung date na yon ay ito na bagong date. Basta nakalagay October 23, that is valid for the future elections. Mahigit 200 milyon naman ang pondong magagastos para sa pag-imprenta ng official ballots. Since we're printing 77.2, so it's 3 pesos per ballot, so that's around 231 million for the official ballots only. Ayon naman kay dating COMELEC Commissioner at PPCRV Chairman Attorney Rene Sarmiento, tama lang ang desisyong ito ng COMELEC. Pending the outcome of the talks in Congress, dapat po handa po tayo at i-imprenta. Baka rin po sa panahon. Pero postpone man, this is nothing new. This is not new for the COMELEC. Handa na rin ang COMELEC sa Martes para sa public consultation sa Davao City upang alamin ang pananaw ng mga taga Mindanao bago isapinal ang desisyon sa magiging estado ng halalan sa rehiyon bunsod ng martial law. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Kani-kanyang depensa ang mga individual na sinasabing may kinalaman sa pagpasok ng kargamento na naglalaman ng bilyong pisong halaga ng shabu na galing sa China. Ito ang balita ni Nel Mariboho.
Dumating sa ikalawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ang mga personalidad na may kinalaman umano sa pagpasok ng kargamento na naglalaman ng 6.4 billion pesos na shabu mula China. Ayon sa may-ari ng CMT Trading na siyang consignee ng naturang kargamento, nagamit lamang siya at hindi niya alam na may illegal na droga ang naturang shipment. Ginagamit yung pangalan mo in return for 1,500 at ang nagudyok sa'yo at kinausap mo ay walang iba kundi si Mark Taguba. Mark Taguba. Sa pagdinig, ipinakita ang mga pinagdaanan ng naturang kargamento mula sa freight forwarder na Hongfei na pagmamay-ari ni Richard Tan na siyang nag-asikaso upang maipadala at matanggap ang kargamento sa Pilipinas. Ayon kay Tan, hindi niya alam na may lamang droga ang mga printing rollers na naipadala sa Pilipinas. Nalaman lamang niya ito nang tumawag sa kanya ang isang nagngangalang Wang Shidong ng Xiamen Customs Police. 还是说您之前就知道？ 没有，以前不知道，是他给我说的，我才知道，才怕。 Okay, nalaman lang niya nung after ng phone call ni Mr. Wang. Kanya-kanya namang tanggi ang iba pang personalidad na idinadawit sa pagpasok ng naturang droga sa bansa. Ako po yung nagbibigay ng packing sa kanya pero not directly from Hongfei. Galing po yun kay Mr. Manny. Sinesend po niya sa akin in Chinese word and then translate ko sa English version. So, according to him, he's only in charge of the documents only. Muli namang inihayag ng customs broker na si Mark Taguba ang ibinibigay na payola o tara sa ilang mga tauhan ng customs upang mabilis na makalabas ang mga kargamento. 3,000 collector, 500 CIS. Sino si Jake? Yan po yung nagpakilala lang po siya na Jake. Nais ng mga senador na maimbestigahan pa ang pinangalan ng tao na tumatanggap umano ng tara sa customs. Pinasight for contempt naman ni Senator Vicente Soto III sina Lee at Tan at pansamantalang ididetine sa gusali ng Senado dahil sa ilang mga questionabling impormasyon na ibinigay sa pagdinig. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Bukas ang Department of Justice na tanggapin sa Witness Protection Program o WPP ang customs broker na si Mark Taguba II kaugnay ng ibinunyag nitong panunuhol umano sa ilang opisyal ng Bureau of Customs. Ngunit pagdilinaw ni Secretary Vitaliano Aguirre II, kailangang magbigay ng sinumpaang salaysay si Taguba upang mabigyan siya ng provisional coverage. Kailangan din munang busisiin ang kwalifikasyon nito bago tuluyang tanggapin bilang testigo sa ilalim ng WPP. Batay anya sa inisyal na mga pahayag ni Taguba, may basehan upang humingi ito ng proteksyon sa pamahalaan. Yes, I believe na may basis siya to apply. But of course, in order that we will not jump the gun, then we have to make an assessment of his qualifications. Inaalam na ng Armed Forces of the Philippines o AFP kung sino ang general na tinutukoy ng pambansang pulisya na umano'y protektor ng pamilya Paruhinog. Tiniyak ng AFP na hindi nito kukonsintihin ang ganitong gawain at sa oras na mapatunayan ay agad na sasampahan ito ng kaso hanggang sa maalis sa serbisyo. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nagsasagawa na ng sariling investigasyon ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas hinggil sa lumabas na ulat mula sa PNP na may military general umano na protektor ang pamilya Paruhinog. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgard Arevalo, kahit naniniwala sila na walang opisyal sa kanilang hanay, ang sangkot sa iligal na droga ay pinaiimbestigahan pa rin nila ito. Nais din nilang malaman ang pagkakakilanlan ng umano'y narco general upang matiyak kung retired na nga ba o active pa sa serbisyo. Iniutos immediately ni General Anyo, ang ating Chief of Staff, upon learning about this information. Kung ito ay retired na, syempre wala nang control dyan ng AFP. Nagkasagawa pa rin tayo ng validation and information check kung meron nga ba at least among the active members of the AFP ang maaaring involved sa illegal drugs. Sakaling totoo ang nasabing ulat, ay hindi ito kukonsintihin ng pamunuan ng AFP at tiyak na sasampahan ng kaso hanggang sa maalis sa serbisyo. Hindi hahayaan ng AFP lalong-lalo na anyone among our ranks to be involved in illegal drugs. Once na makumpirma na siya ay dependent ng illegal drug, he will go through the process or proceedings
summary dismissal proceedings. Hindi ito tolerate ito ng AFP. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Pinabulaanan ng Philippine Coast Guard ang umano'y planong pag-atake ng mga armadong grupo mula sa karagatan ng Osamis City. Ito ang balita ni Weng Fernandez. Bagamat walang namomonitor ang Philippine Coast Guard ng anumang banta ng panggugulo o terorismo sa syudad ng Osamis, naka-heightened alert pa rin ngayon ang daungan ng Osamis City ayon kay Benji Quinisio, ang commander ng Philippine Coast Guard. May information na gano'n, so immediately tuloy lang yung intensified seaborne operation namin. At the same time, hindi lang yung mga floating asset kasi kami rito eh. Matapos mapatay ang alkalde ng Osamis at iba pang kasamahan nito, agad nakipag-ugnay ng ahensya sa PNP. Pinabulaanan ng PCG ang umano'y mga armadong kalalakihan na galing ng Lanao del Norte na papasok ng karagatan ng Osamis. We conducted seaborne and at to this moment wala kaming nahuli o na-report na intercept such vessels. We treat them as pare-paras lahat yan eh. Kung kanino man source galing yan, but we conduct maritime enforcement and maritime security. Samantala, plinano na rin ng PCG ang makipag-ugnayan sa PNP sa pagsasagawa ng retrieval operations sa umano'y mga sinasabing bangkay na ipinatapon ng pamilya Paruhinog sa karagatan ng Osamis. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Osamis City. Nag-alok si Pangulong Rodrigo Duterte ng 2 milyong pisong pabuya sa makakatugi sa bawat kasabwat ng polis ng mga Paruhinog sa Osamis City. Mula sa Camp Crame, ito ang balita ni Rosalie Cos, live. Yes, Rosalie. Magandang gabi, Rina. Plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na magtungo sa Osamis City upang personal na magbigay ng babala sa mga tauhan ng pulisya na nakatalaga roon. Ito ang kanyang pahayag ng pangunahan niya ang pagdiriwang ng ika-116 na anibersaryo ng police service ngayong hapon. Ayon sa Pangulo, sisiguraduhin niyang mapapanagot ang mga kasabwat ng pamilya Paruhinog sa pagpaslang ng mga tauhan ng militar at pulis na lumalaban sa mga operasyon kontra iligal na droga. Maging ang mga pulis na sangkot sa mga iligal na gawain at kriminalidad ay hindi anya palalagpasin. Yung kasama ni Paruhinog and his kahoots or members of the PNP and who are responsible for the death of the 6 soldiers before, I will see to it that you too will get a fair share of. Bukod dito, nag-alok din ang Pangulo ng 2 milyong pisong pabuya sa bawat makakatugis o makakapagsuplong, buhay o patay man sa bawat kasabwat na pulis ng mga Paruhinog. Partikular na tinutukoy nito ang mga nahukay na labi sa isang mass grave sa Osamis City na pinaniniwala ang biktima ng mga Paruhinog sa Osamis City. Each of those policemen carry on their head now, I am announcing, 2 million per head. Muli namang nagbigay ng katiyakan sa kanyang suporta at proteksyon si Pangulong Duterte sa mga police officer na nanguna sa operasyon kontra mga matataas na opisyal ng pamahalaang sangkot sa illegal drug trade. So all those, the police chief of who supervised the killing of Paruhinog and Marcos, who is being prosecuted now, they will have my protection. Not to obstruct justice, I will allow justice to run. But there is a time where a president will have a part of it. And that is where I can assure you, you will have the justice. Rina, nanatili pa ng ilang sandali dito si Pangulong Duterte para sa AFP at PNP Command Conference. Samantala, pagkatapos nito, nagtungo siya sa sulong Pilipinas na isang Philippine Development Forum bago bumalik sa Davao City mamaya. Yan muna ang latest live mula rito sa Camp Crame. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos, mula sa Camp Crame.
Papalago pa ng Department of Tourism ang tourist arrivals sa bansa kung mabibigyan sila ng mas malaking pondo sa susunod na taon. Kasunod na rin ito ng bahagyang pagbaba ng mga dayuhang bumibisita sa Mindanao dahil na rin sa martial law declaration. Ito ang balita ni Mackie Libradilla. Humihingi ng karagdagang 1 bilyong pisong pondo ang Department of Tourism para sa 2018. Ito ay paraan nila sa promosyon ng magagandang lugar sa Pilipinas na makatutulong sa panghihikayat ng mga dayuhan na magtungo sa bansa. Dito din kukunin ang pondo para sa travel fees ng mga tauhan ng DOT at skill trainings ng iba pang tourism personnel. Subalit mismong ilang mambabatas na ang nagsabing kulang pa rin ang naturang halaga para sa iba pang proyekto ng kagawaran tulad na lang ng pagpapatayo ng mga infrastruktura para sa aksesabilidad ng iba pang tourist destination sa bansa. Gayon din ang pagkakaroon sana ng Pilipinas ng counterpart ng mga tourist destination sa ibang bansa tulad ng Disneyland ng Hong Kong at Universal Studios ng Singapore. Ayon sa mga kongresista, tutulungan nila ang Tourism Department na imungkahi sa Department of Budget and Management na dagdagan pa ang budget nito. Basta't bigyan lang sila ng sapat na pag-aaral sa kontribusyon nito sa ikauunlad pa ng turismo ng bansa. If you can justify with the economic managers that tourism can contribute greatly to GDP, palagay ko kung hingi tayo ng 100 billion more, ibibigay yon. On part of the DBM, if you're going to ask me budget without presenting to me how much is the potential profits or revenues that I'm going to generate out of the budget that you're going to ask from me, kahit ako hindi kita aprobahan. Samantala, aminado si Tourism Secretary Juan Dateo na bumaba ang bilang ng mga dumarayo sa Mindanao Region dahil sa martial law. Gayunman, hindi anya ito nakaapekto sa pangkalahatang tourist arrival ng bansa. January to June, as compared to last year, there's an increase. It's not decreasing, it's increasing. In spite of the fact that the martial law, the issuance of the martial law and Panglao incident and the Resorts World. Mackie Libradilla, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Muling inilunsad ng Philippine Department of Tourism ang kampanya nito na Station Domination upang hikayatin ang mga Londoner na bumisita sa Pilipinas at paangatin ang turismo sa bansa. Ito ang balita ni Dennis Damasco. Nananatiling number 1 ang United Kingdom sa buong Europa na may pinakamataas na bilang ng turista na bumibisita sa Pilipinas taon-taon. Kaya naman muling isinagawa ng Department of Tourism ang Station Domination sa isa sa pinaka-busy na underground tube station sa London, ang Canary Wharf Station. This is the center of all the offices here, big commercial offices in London. So we have the right market and we have the perfect consumer activation here in London. Layo ng proyekto na maipadama sa mga Londoner ang real-life experience sa mga activities na maaari nilang ma-enjoy sa Pilipinas gamit ang virtual reality technology. Kabilang dito ang pagsasurf sa mga world-class beaches sa bansa, island hopping sa Palawan, pagbisita sa mga magagandang tanawin tulad ng Chocolate Hills sa Bohol at marami pang iba. Ipinatikim din sa mga Londoner ang sorbetes at turon habang nanonood sa Philippine folk dances hatid ng Lahing Kayumanggi Dance Company. So hopefully go to the Philippines soon. I want to visit the Filipino sailors who I work with on ship, and I want to go to Cebu, Camiguin, and Manila. I want to go all over the place. It's a wonderful place, wonderful. Todo suporta naman sa proyekto ang Embahada ng Pilipinas sa United Kingdom upang i-promote ang ganda ng likas na yaman ng ating bansa. In fact, we were here mixing with all the people who are visiting this experience zone to show them that the embassy is solidly behind this project. Dennis Damasco, UNTV News and Rescue, London, United Kingdom. Isinumite na sa House Committee on Constitutional Amendments ang draft ng panukalang Philippine Federation Constitution, target na mga mambabatas sa maisabatas ito sa lalong madaling panahon. Ito ang balita ni Grace Cassie.
Mahahati na sa 18 rehiyon ng bansa batay sa panukalang Federal Republic of the Philippines. Pamumunuan naman ito ng regional governor. Nakasaad rin sa naturang panukala na magkakaroon ng 2 level ng pamahalaan. Ito ang Presidential Federal Government at Regional Government. Ang Federal Congress ang may kapangyarihan sa legislative work kung saan naroon pa rin ang Senate at House of Representatives. 2 hanggang 6 na senador ang ihahalal sa kada rehiyon habang bubuuhin pa rin ng District Representatives at Party List ang mababang kapulungan ng Kongreso. Ang unang halalan para sa magiging miyembro ng Senado, Kamara, Regional at Local Officials ay isasagawa sa May 2019. Ang 18 mahahalal na senador sa ilalim ng bagong konstitusyon na makakakuha ng pinakamababang boto ay manunungkulan hanggang June 30, 2022, habang ang matitira ay hanggang June 30, 2025. Ang Federal Supreme Court pa rin ang may kapangyarihan sa ilalim ng 1987 Constitution at maglalagay ng Regional Court of Appeals sa kada rehiyon. Ang Commission on Human Rights ay magiging bahagi na ng Constitutional Commission. Sa panukalang federalism, ihahalal ang unang presidente at vice-presidente sa May 2022. Oras na maratify na ang bagong konstitusyon, ang kasalukuyang saligang batas ay mawawalan na ng bisa. We expect to have this proposed constitution to be ratified 2019. Grace Casid, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Umaasa pa rin ang lokal na pamahalaan ng Quezon City na pagbibigyan sila ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at MMDA na makapagtapon pa ng basura sa Payatas dump site kahit pansamantala lamang. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Hinihintay pa ng Quezon City Government kung mapagbibigyan sila ng DENR at MMDA na muling magamit ang Payatas Sanitary Landfill. Noong nakaraang linggo ay pinatigil ng DENR at MMDA ang operasyon nito dahil sa panganib na posibleng idulot sa mga residenteng malapit sa lugar. Nagsunod-sunod ang mga pagulan noong nakaraang linggo dahil sa habagat. So to continue dumping in that area, baka magkaroon ng accident or untoward incident in that area na that may affect the community. Ayon sa Quezon City Government, lumabas sa isinagawang pag-aaral ng Asian Development Bank noong 2016 na kayang tumanggap ng basura ng Payatas Sanitary Landfill hanggang December 31, 2070. Sa ngayon, ang mga alternatibong pinagtatapunan ng basura ng Quezon City ay ang Rodriguez Provincial Sanitary Landfill, Vitas Marine Loading Station sa Maynila at ang landfill sa San Mateo, Rizal. Subalit kung dito nila dadalhin ang mga basura ng QC, aabot sa 1.667 billion pesos ang kanilang gastos kada taon mula sa dating 780 million pesos. Sinabi naman ng MMDA na hinihintay lamang nila ang magiging rekomendasyon ng DENR. So bigyan lang kami ng go signal na pwede siya kahit temporary, wala namang problema sa amin yan. Ayon kay Mayor Herbert Bautista, sa ngayon ay maayos pa naman ang disposal ng basura sa QC. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Patay ang isang dating barangay tanod matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa loob mismo ng kanyang bahay sa Caloocan. Samantala, arestado naman ang isang lalaking hinihinalang miyembro ng Budol-Budol Gang matapos na mamataan ng kanyang mga nabiktima sa isang mall sa Mandaluyong City kagabi. Ito ang balita ni Victor Cosare. Kalaboso ang 38 anyos na si Adonis Dequilla na nagbenta umano ng peking cellphone. Nahuli ang suspect matapos makita ng mga biktima sa isang mall sa Mandaluyong at ipinahuli sa security guard. Kwento ng isa sa mga biktima, nasa Ukay-Ukay store sila nang lapitan ng dalawang suspect. Miss, may phone kami dito, yung bagong labas ng yung sa Oppo. Tapos sabi nila, okay naman yun. Kung gusto nyo, 3K to, murang-mura na. Tapos sabi namin, sige. Tapos sabi naman, may assurance naman daw na kung sakali, pwede namin ibalik yun. Dahil sa mga mapang-akit na mga salita, nakumbinsi ang mga ito na bilhin ang cellphone na natuklasang hindi gumagana dahil display dummy cellphone lang pala. Ayon sa mga pulis, dati nang nakulong ang suspect dahil sa kasong pagnanakaw. Miyembro rin umano ng Budol-Budol Gang si Dequilla. Todo tanggi naman ito sa paratang laban sa kanya.
Sa Caloocan City, iniimbestigahan na ng pulisya kung ano ang motibo sa pamamaril sa isang dating barangay tanod sa kanyang bahay sa Barangay 176 kagabi. Kinilala ang biktima na si Augusto Teleg alias Ogie, 50 anyos. Wala umunong nakarinig ng mga putok ng baril o anumang komusyon sa bahay ng biktima bago ang insidente. Posible umanong kakilala nito ang suspect dahil sa natagpo ang mga basyo ng bala sa hagdan sa loob ng bahay. Hindi naman inaalis ng mga pulis ang posibilidad na may kinalaman sa iligal na droga ang krimen dahil dati na umanong drug user ngunit sumailalim na sa rehabilitasyon ang biktima. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Philippines. at 16 na araw o mahigit 7 taon na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Bilang ng mga motoristang lumabag sa anti-distracted driving law, umabot na sa mahigit 500. Mobile Consular Services ng Philippine Consulate sa Vietnam naging mas madali sa tulong ng mga volunteers mula sa UNTV at members Church of God International. Mga napiling Wishcovery auditionees sumalang na sa qualifying stage. Galing sa pag-awit, ipinamala sa kanilang Wish FM radio guesting. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang fishbowl vendor na nasaktan ng biglang mabangga ng isang sasakyan ng kanyang kariton. Samantala magkatuwang namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team at Department of Public Order and Safety rescue ang 2 nasaktan sa aksidente sa Quezon City. Ito ang balita ni Bernard Danes. 2 lalaki matapos bumangga ang sinasakyan nilang van sa 10-wheel truck sa Congressional Extension Avenue sa Quezon City kaninang madaling araw. Nagtamo ng sugat sa tuhod at binti ang 46 anyos na pasahero ng van na si Rolando Buwid, habang ang driver naman ng van na si Romulo Sumagi ay nagkasugat sa mukha at tuhod. Ayon sa driver ng truck, nagulat sila nang bigla na lamang bumangga sa likurang bahagi ng kanilang sasakyan ng van. So, nandito kami sa kaliwa, sa truck lane. Pinara kami ng enforcer na nakamotor. Pinilit kami patabihin dito. Bigla may bumangga. Sabi nung nakamotor, ang bilis ng takbo. Pagkatuwang ng nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team at Deepos Rescue naman ang mga biktima at saka inihatid sa Quezon City General Hospital. Kitang-kita naman sa CCTV footage ang bigla ang pagbangga ng isang sasakyan sa pwesto ng fishbowl vendor na si Jeric Delmar sa kanto ng F. Calderon at Lamayan Street sa Maynila alas 7 kagabi. Bagamat nakaiwas si Delmar, nagtamo pa rin ito ng mga sugat sa binti, gasgas sa braso at bukol sa ulo. Agad naman binigyan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ang biktima, ngunit tumanggi na itong magpadala sa ospital. Ayon sa driver ng bumanggang pick-up, nagkamali siya ng tapak sa silinyador sa halip na dapat sana ay preno. Bukod sa nawasak na kariton ng fishbowl vendor, nasira rin ang harapang bahagi ng nabangga nitong computer shop. Ayon sa kapitan ng barangay, nagkasundo na ang magkabilang panig kaya hindi nasasampahan ng kaso ang driver ng sasakyan. Sa ngayon, napag-usapan naman ko kung ano yung mangyayari sa mga damages na within 3 days ayusin ng may-ari para kahit paano mabayaran yung kanya mga ano. Bernard Danes, UNTV News and Rescue, Philippines.
Umabot na sa mahigit 500 mga motorista ang nahuli ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na lumabag sa anti-distracted driving law matapos ang mahigit isang buwang pagpapatupad nito. Ito ang balita ni Joanna. Isang buwan na ang nakalipas nang simula ng Transportation Department ang implementasyon ng anti-distracted driving law. Sa pamamagitan ng no-contact apprehension ng MMDA, mabilis na namomonitor ang mga lumalabag na motorista. Sa pinakahuling tala, nasa 547 na ang nahuling lumabag sa anti-distracted driving law. Nangunguna sa listahan ang mga driver ng mga pribadong sasakyan na umaabot na sa 167. Pumapangalawa naman ang mga nagmumotorsiklo. Ipinaabot na ng MMDA sa Land Transportation Office ang pangalan ng mga nahuling driver upang maitala sa kanilang database. Sa ngayon, 15 pa lamang sa mga ito ang nakapagbayad na ng tig 5,000 pisong multa para sa unang paglabag. Ayon sa MMDA, kailangang makapagbayad ang mga nahuling motorista sa loob ng 15 araw matapos na makatanggap ng notice. Dahil kung hindi, ia-alerto na ng MMDA ang pangalan ng driver sa LTO. I-alarm na yun. Yung pag nag-rehistro sila. Pag nagbayad ka na ngayon at na-alarm na yan, magki-clearance ka muna sa ating MMDA data. Ki-clearance ka muna, hindi mo pwede basta-basta na siya babayaran. Pag nag-clearance ka na, doon lang mag-lift yung alarm. Muli namang pinaalalahanan ng MMDA ang mga motorista na hindi dapat ipagwalang bahala ang pagbabayad ng kanilang mga violation upang hindi na maabala. Joanna, UNTV News and Rescue, Makati City. Mayong gabi, una sa atong mga balitang Promdi. Nagpatuman og mandatory drug testing sa tanang opisyal ug empleyado ang lokal nga panggamhanan sa Cagayan de Oro City isip pagsuporta sa kampanya ni Presidente Rodrigo Duterte batok sa illegal nga droga. Kini ang balita ni Jackie Estacion. Gipahingusgan karon sa lokal na kagamhanan sa Cagayan de Oro City ang mandatory drug testing sa tanan nga empleyado ug opisyal niini. Pinaagi sa usa ka ordinansa buot niini nga ipatuman sa syudad pagkahuman malambigit ang pipila ka empleyado sa City Hall sa PAT session adtong Sabado. Yung campaign natin against illegal drugs is the prime of advocacy of no less than our president. So, i-translate natin dito sa local government. Kailangan nating bigyan talaga ng focus at saka yun talagang matinding mga pamamaraan para malinis talaga natin tong siyudad ng Cagayan de Oro sa illegal na droga. Ang kartero nga si Mang Rex miuyon dayon sa mandatory drug testing sa mga empleyadong sama niya. Lisod mo kayo pag dita mag-drug test mo, sudas government employee. Wata kayo ba, adik niya itong kauban. Pag-abot sa panahon, ay dakop. Madamay ang atong tarbahoan. Kaya tungod sa naibisyo. Matod pa kay Councilor Caliso, apan gusto nila nga ipatuman kini sa labing dali nga panahon, giproblema pa usab nila ang pondo para niini. Moabot sa kapinduha ka milyon ang kinahanglanon nga pondo aron maipatuman kini ug mas dako pa nga pondo ang kinahanglanon para sa confirmatory drug test. We wanted to immediately conduct a mandatory drug test. But sad to know that we don't have the necessary appropriations for this. We did not include this in our budget proposal last year. Suportado sa tanan nga mga miyembro sa konseho ang kini nga proyekto. Jackie Estacion, UNTV News and Rescue, Cagayan de Oro City. Gitambungan sa kapin sa 1,200 ka mga scholars ang unang adlaw sa 4th National Conference sa Barangay Nutrition Scholars sa Mindanao. Kini ang balita ni Marisol Montaño. Gikan sa nagkalain-laing rehiyon sa Mindanao, ang mitambong sa unang adlaw sa 4th National Conference sa Barangay Nutrition Scholars sa Davao City. Tumong sa maong panagtigom, nahatagan og dakong pagtagad ang nutrition plan sa kada probinsya sa rehiyon. Kailangan pagtuunan talaga ng pansin katulad ng malnutrition, micronutrient deficiency, stunting, wasting at iba pa.
Sumala pa sa senadora, dako pagyahapon ang porsyento sa mga Filipino households ang wala nagakaon sa hustong pagkaon, maong ginasugyot karon sa magbabalaod ang programang Pinggang Pinoy o Healthy Food Plate for Filipino Adults ug ang 10 Commandments o Nutritional Guidelines for Filipino o NGF. Giauhag usab sa senadora ang mga tunghaan nga magbutang og vegetable garden. All schools are asked to establish and maintain the Gulayan sa Paaralan program as a source of ingredients for the feeding program and to encourage the families of beneficiaries to put up their own vegetable garden at home, also to ensure continuous nutritional improvement of the students. Katabang ang TESDA sa karon adunay 900 ka farm school sa nasod ug target sa panggamhanan nga moabot pa kini og 1,600 karong tuiga. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. O kanang mga balita nga atong gitutukan gawas sa kauluhan. Ako si Victor Cosare. Ayong gabi. Iginatuwa ng ating mga kababayan sa Ho Chi Minh City sa Vietnam ang mga pagbabago sa serbisyo ng konsulada sa nakalipas nitong Mobile Consular Mission kamakailan. Ito ang balita ni RJ Timoteo. Sa loob ng 11 taong pamamalagi sa Vietnam ng kababayan nating si Mercy, 2 beses lang siyang sumubok na pumunta sa mga consular mission. Ito'y dahil sa anya'y hindi magandang karanasan noong unang beses siyang magtungo rito noong 2013. Mag-a-apply sana rin ako ng renewal ng visa. But the problem is, sa halip na tumulong sila, yung parang ang susuplada, hindi sila approachable na umano sa mga OFW. Ngunit ngayong taon, masaya na si Mercy dahil sa mas magandang serbisyo ng konsulada. Mayroon na kasing mga tumutulong sa mga kawani nito, partikular na ang mga volunteers ng UNTV at Members Church of God International. I'm very happy. This is my second time na So far, ayos naman. Maraming there are so many people na talagang tumutulong. Okay, I will mention may mga volunteers. Thank you sa mga volunteers. So far, ay mas maganda po ang kanilang organisasyon, maluwag ang space na nakikita namin. Maraming volunteers na nag-aasikaso ng OFW na katulad ko rin. Malugod ring tinanggap ng tagapangasiwa ng City International Hospital ang pagsasagawa ng mobile consular mission sa ospital dahil sa ganoong paraan sila man ay nakatutulong rin sa Filipino community sa bansa. I really appreciate the General Consulate missions of the Philippines help at our hospital. Also, thanks the volunteer of the MCGI have organized these missions. Bukod sa pag-a-assist sa mga OFWs kung saan sila dapat lumapit, nagbigay rin ng libreng blood pressure at sugar check ang mga volunteers, laptop assistance at assistance sa photocopying services. Nagbigay rin sila ng libreng merienda sa mga nag-iintay nating kababayan. Nais ko pong magpasalamat pong muli sa Members Church of God International sa walang sawa po nilang pagtulong po sa amin dahil ang laki po ng serbisyo na naibibigay po nila sa mga kababayan po natin dito po sa Ho Chi Minh City. RJ Timoteo para sa serbisyong Kasangbahay. Sumalang na sa second stage ng screening process o qualifying stage ang mga napiling pre-qualifier mula sa Wiscovery on-ground at online auditions. Ito ang aking balita. 14 na probinsya at syudad sa bansa ang sinadya ng Wiscovery team upang hanapin ang susunod na online singing sensation. Pinilahan ng mga striving musician ang isinagawang Wiscovery on-ground auditions upang ipakita sa mundo ang kanilang angking talento. Can say na yung Wiscovery audition natin is very successful. At actually,
that exceeded our expectation considering that this is an online competition. So talagang ito ay dinayo at sinadya talagang puntahan yung mga audition sites natin. Ang mga hindi nakarating sa on-ground auditions, hindi rin pinalampas ang pagkakataong ma-wish cover sa pamamagitan ng online audition. Love to explore that shore up above. Just say Ang mga napiling pre-qualifier mula sa on-ground at online auditions ay sumabak na sa second stage ng screening process o qualifying stage kung saan nabigyan sila ng pagkakataong umawit sa Wish 1075 studio. Wow, napakagaling talaga ng mga talents natin, Filipino talents natin. Talagang ipinakikita nila dito na pang world class talaga yung talent, Mula sa mga pre-qualifier, pipili ng 20 finalists na maglalaban-laban para tanghaling kauna-unahang Wish Covery Champion. Ang online competition ay pasisimulan sa buwan ng Setyembre. Leslie Longbowen, UNTV, News and Rescue, Philippines. At yan ang ating balita sa entertainment at public service ngayong gabi. Ako po si Leslie Longbowen. Balik sa inyo, Attorney Reg, Angela and Rina. Maraming salamat sa iyo, Leslie Longbowen. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.